Kung minsan, akala natin tapos na ang lahat kapag nailibing na ang katawan. Pero paano kung ang kasalanan mo hindi kayang ilibing? Ako si Marco at ito ang liham ko. Liham ng isang lalaking minulto, ng babaeng ako mismo ang sumira. Hindi ko alam kung tama bang isulat ko ito. Pero simula nang mamatay si Elaine, hindi na ako makatulog ng maayos. At sa bawat gabi, parang may matang nakamasid. Bawat dilim, may bulong na galing sa ilalim ng lupa. Si Elaine, girlfriend ko siya ng 4 na taon. Mabait, tahimik, at sobrang tiwala sa akin. Pero ako, yung tipo ng lalaking hindi marunong makontento. Sa trabaho, nakilala ko si Rina. Bago, masayahin, at madaling lapitan. Hanggang sa unti-unti kong niloko si Elaine. Akala ko, walang makakaalam. Pero sa huling gabi ng buhay niya, doon ko napatunayan. Walang lihim na hindi nilalantad ng konsensya. Pagkatapos ng libing, pinilit kong mag-move on. Lumipat ako ng apartment sa San Roque, malayo sa dati naming lugar. Tahimik ang paligid, medyo luma ang building, pero mura, kaya kinuha ko na. Sabi ng caretaker, dati raw may nakatira sa unit na yun. Babaeng nagpakamatay. Ngumiti lang ako. Hindi ako naniniwala sa multo, sabi ko. Ngayon, sana hindi ko yun sinabi. Unang gabi pa lang, may kakaiba na. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, biglang bumukas mag-isa ang ilaw sa kusina. Akala ko faulty lang ang switch. Pero nang lumapit ako, may basang yapak sa sahig mula sa pintuan papunta sa kwarto ko. Basang yapak ng babae. At doon ako kinilabutan kasi wala namang tubig at ako lang mag-isa sa bahay. Kinabukasan, habang naliligo ako, may kumatok sa pinto ng banyo. 3 beses. Pagbukas ko, wala. Pero sa salamin, may nabuo na fogged writing. Isang salita lang. Bakit? Simula noon, gabi-gabi ko na siyang naririnig. May kumakaluskos sa ilalim ng kama. May humihila sa kumot ko. At minsan, may malamig na kamay na dumadampi sa likod ko habang natutulog ako. Naisip ko, baka stress lang. Baka guni-guni. Pero isang gabi, nag-record ako gamit ang phone ko. Pagbangon ko kinabukasan, pinakinggan ko ang audio. May boses, mahina, pabulong, parang umiiyak. Niloko mo ako. Halos mabitawan ko ang cellphone. Tumakbo ako papunta sa sala. Pero paglingon ko sa bintana, may babae roon. Basang-basa ang buhok. Nakaputing damit. Nakatayo lang. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang magtama ang mga mata namin, si Elaine, ngumiti siya. Pero yung ngiti niya, puno ng galit. Galit na hindi natatapos kahit sa libingan. Mula noon, hindi ko na magawang manatili ng mag-isa. Sa trabaho, parang sinusundan ako. Sa CCTV monitor, may aninong lumalabas sa likod ko. Pero paglingon ko, wala. Hanggang sa isang gabi, pumunta ako sa simbahan. Nagkumpisal ako. Sabi ng pare, anak, baka hindi lang multo yan. Baka kaluluwa ng taong nasaktan mo. Hindi siya matahimik hanggat hindi mo inaamin ang totoo. Kinabukasan, bumalik ako sa dating bahay ni na Elaine. Humarap ako sa ina niya. Umiyak ako. Sinabi kong ako ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Elaine. Tahimik lang yung matanda. Pagkatapos kong magsalita, binigyan niya ako ng kwintas ni Elaine, yung suot niya nung nilibing. Sabi niya, dalhin mo yan, baka kailangan niyang maramdaman na pinagsisihan mo. Gabi na nang makabalik ako sa apartment, binuksan ko ang ilaw at andun ulit yung basang yapak. Papunta sa kwarto ko, dala ko yung kwintas at habang nanginginig, nilagay ko yun sa gitna ng kama. Elaine, patawad. Hindi ko ginusto ang nangyari. Mahal pa rin kita. Tahimik. Hangin lang ang naririnig ko hanggang sa biglang bumukas ang ilaw. At sa harap ko, si Elaine, nakatayo, nakatingin, basang-basa, pero hindi nagalit yung mukha niya. Nilapit niya ang kamay niya sa mukha ko. Ramdam ko ang lamig. Tapos, bumulong siya.
Hindi mo ako kailangang mahalin ulit, pero huwag mo akong kalimutan. Pagkatapos nun, pumikit ako. Pagdilat ko, wala na siya. Pero sa sahig, naiwan ng kwintas. Tuyo na, parang hindi man lang nabasa. Akala ko tapos na. Pero kagabi, habang natutulog ako, nag-vibrate yung cellphone ko. Isang bagong message sa messenger. Number line, walang profile picture, pero ang pangalan, Elaine. At ang mensahe, mismo ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang lahat o totoo. Pero isang bagay ang sigurado. Ang kataksilan, hindi lang sinisira ang tiwala. Minsan, binubuhay pa nito ang mga patay.